Sa nakaraang video, ni-reveal na iniwan na ng bida ang Fairy's Wand ability sa library upang kumuha ng bago namang magagamit. Salamat sa talent ni Sojun, naging mabilis lang ang shooting para sa commercial na pagbibidahan nito. Dahil doon, lahat halos ng staff ay tuwang-tuwa sa kanya, kasama na ang direktor na nakitaan ito ng malaking potensyal na sumikat. Pero bago natin ipagpatuloy ang istorya, shoutout muna sa inyong mga nanood ng mga nauna nating episode. Lalong-lalo na sa ating mga Senpei tier members. Maraming salamat sa solid nyong suporta. Balik sa kwento, sa sobrang sikat na ng YouTube channel ng ating bida, kahit nga sa ibang bansa ay pinapanood ito. Sa LA isang ama ang nagsabi sa kanyang anak na si Jack, nakakain sila kasama ang kaibigan nitong si John. Tinutukoy niya ay ang video ni Sojun. Napansin naman ng kanyang ina, na merong ad, bago ang mukbang video nito. Napansin nila ang elephant baby formula. Hindi naman na sila nagulat na may ads dito, dahil sa dami ng number of views ng video niya. Pero nagulat sila, na si Sojun pala mismo ang nasa commercial. Napangiti naman ang mag-asawa at nakilala nila ito. Sobrang adorable daw niya sa video. Ang baby naman ay nakatingin sa kanyang ina, at nagtataka, bakit tila bighanang-bighani sila sa video na ito. Dali-dali namang nag-check ng phone and daddy at mommy niya. Hinahanap nila ang elephant formula milk. Napasigaw naman sila ng no, nang makitang sold out na ito. Hindi sila makapaniwala na ang bilis nitong naubos. Sabi ng mommy, gustong-gusto niya pa naman sanang bilhin na ito agad. Napakalaki talaga ng epekto ng small Mimax coveted packaging ability na ginamit ng ating bida. Balik sa bahay ng pamilya ni Sojun, may nagsabing ang cute daw tignan ni Sojun sa camera. Napakaraming ang pumuri dito na sa mga filmang crew noong nag-shooting sila, sabi ng mommy nito. Proud na proud ito, dahil hindi umiyak kahit isang beses ang baby niya. Dahil doon, natapos agad ang filmang nila. Habang dumdidi naman si Sojun, sa isip niya, sana ay ibaba ng mommy niya ang phone, dahil noon na lang daw nito ang nakikita niya. Sa isip ni Sojun, sinabi niyang, "Yep, that's me, Lola." Lola niya pala ang unang nagsalita doon. Tuwang-tuwa ito sa kanyang apo. Napatanong naman ito, kung hindi ba raw maipapalabas sa TV ang commercial na iyon. Dagdag niya, paano daw ba gamitin ang YouTube? Nagulat ang mommy ni Sojun, sabay tanong, hindi ba raw sinabi sa kanya ito ni Chan? Nasaad na raw ang pamangkin nito, and yet hindi binalita sa kanya. Napabuntong hininga naman ito at sumagot na, busy daw kasi siya sa kanyang bagong trabaho. Gulat naman So Yun-ye na meron na finally trabaho ito. Ayos daw. Ano raw ang ginagawa niya ngayon? Hindi naman sure ang lola ni Sojun at sinabing celebrity management agency ata, or affiliate agency. Something like that. Inalala naman ni Sojun ang kanyang tito Yun-chan at ang medyo rough na appearance daw nito. Kapag magkatabi raw sila ng kanyang mommy, mukha silang Beauty and the Beast dalawa. Bigla namang sinabi ng lola, Coco Entertainment. Sa tingin niya raw, direktor ito doon. Inisip naman mabuti ni Yun-ye, ano ba yung Coco? Pero sabi niya, never niya pa raw ito narinig. Kinuha nito ang kanyang phone at napaisip. Buhat-buhay niya rin ang kanyang anak at nag-contemplate. Binaba niya si Sojun at sinabing, magiging busy muna si mommy. Kaya naman, laruin daw muna nito ang kanyang doll doon. Tuwang-tuwa naman ang baby pero sa isip niya, hindi ba raw at ayaw na ayaw ng mommy niya sa laruan niya na yon. Balak pala nitong tawagan ang kanyang kapatid na tinawag niyang Rascal. Worried na worried daw ang mama nila sa kanya. Ano raw kaya ang pinagdagagawan nito? Sinasabi pa nitong, gumagawa siya ng idol o group kaya hindi na nakakauwi sa kanila. Galit na galit siya habang nagre-ring ang phone. Sinabi nitong, pick it up. Sumagot naman siya at nag-hello. Siya raw si Director So Yun-chan mula sa Coco Entertainment. Hindi naman may pinta ang reaksyon ni Yun-ye dahil hindi siya nakilala ng kapatid niya. Napatanong itong manager. Sagot nitong, oo, ito si Director So Yun-chan. Excuse me, pero sino ta? Nakikimarites naman ang bida natin at nagtaka siya, bakit hindi nakilala ng tito niya ang kanyang mommy? Kaya naman, nainis si Yun-ye at sumigaw na, bakit hindi nakasave ang number ko sayo? Hindi naman ito inasahan ng kanyang kapatid. Tinignan niyang muli ang phone at napaisip kung ate niya ba talaga ito. Si So Yun-chan ang nakababatang kapatid ng mommy ng bida. Sumagot itong, nagbago ka ba ng number? Sabi naman ni Yun-ye, 3 taon na raw mula nang baguhin niya ang number niya.
So tumawa na lang ito at sinabing, bakit di mo sinabi sakin? Hindi niya na alam ang gagawin sa pasaway nitong kapatid. Wika na lang niya, narinig niya raw na hindi na ito umuwi sa bahay nila these days. Sagot niyang, busy lang daw kasi siya sa trabaho. Worried na lang ang mommy nila sa kanya. Kaya siguraduhin itong gumawa ng time at umuwi. Bumisita rin daw ito sa kanila next time. At isa pa, ay save daw nito ang number niya. Yumokey naman ito at sinabing hi daw kila Sojun at Minjun. Binaba na nito ang phone at kinausap niya ang kanyang baby. Tanong niya, Sojun, bakit ba ganito ang tito mo? Napansin naman nitong, tila nangangati ang gums ni Sojun. Masaya pa rin sila, dahil finally, meron na raw trabaho si Yunchan. Great news ito para sa kanila. Kinagabihan, pagtingin nila ng email sa laptop, napansin nila ang notification. Napatanong naman ng asawa nito kung ad offer ba ulit ito. Sagot niya, tinatanong daw kung pwede mag-appear si Sojun sa internet broadcast. Parang variety show. Hindi pa raw nito nababasa in detail, pero curious ito, dahil nakailang send na raw ang company na yun sa kanila. Nang buksan niya ang email, nagulat siya na Coco Entertainment pala ito. Nakilala rin ito ng ating bida na si Sojun. Sabi doon sa email, habang nagre-research daw sila para sa kids variety show, napansin nila ang YouTube channel ni Sojun. Nakakatuwa raw na nakapture nito ang puso ng mga babies hindi lang sa Korea pero sa buong mundo. Dahil lang daw sa isang mukbang broadcast. Kung pwede raw, gusto nilang mag-appearance ito sa isang parentang variety show na pinaplano nila. At sa dulo, ang email na yun pala ay galing sa director nilang si So Yunchan. Natuwa naman si Minjun dahil kaparehas ito ng pangalan ng kapatid ni Yunye. Hindi niya alam, na iisa lang pala yun. Nagaapoy naman sa galit si Yunye at tinawag na punk ang kapatid. Paano raw na hindi nito nakilala ang sarili niyang pamangkin? Hindi naman alam ng mag-ama ang gagawin sa gilid. Sa office ng Coco Entertainment, meron silang na-receive na call. Sumagot si Director So Yunchan at nagpakilalang representative ng kumpanya. Nagpanggap namang masaya si Yunye at sinabing, tumawag lang siya dahil sa email na natanggap nila, regarding invitation sa variety show. Nais sanang warningan ni Sojun ang tito nito, pero pinatahimik siya ng kanyang daddy. Pilit niya namang sinasabi, na in trouble daw ang tito niya dahil galit na galit ang mommy niya. Ang tito niya raw ay in danger. Sumagot lang si Yunchan na, ikaw siguro ang mommy ni Jun. Hindi naman makasagot si Yunye agad sa sobrang inis. Sa isip naman nito, lagot talaga ang tito niya, dahil hindi nito sinavenue ang number ng mama niya. Sabi ni Yunye, mas okay daw kung personal silang magkikita. Okay lang ba daw ito sa kanya? Masaya naman itong sumagot na, oo naman, anytime na gusto nila. Sagot niya, kung gusto mo, pumunta ka sa bahay ng kapatid mo. Hindi naman ito maintindihan ang sinasabi niya. Anong sister's house daw? Meron bang apartment complex na gano'n ang pangalan? Ibang level na talaga ang galit ni Yunye, kaya sinigaw nitong pumunta ka dito sa bahay ng kapatid mo, ngayon mismo. Tinawag niya itong bobo. Hindi man lang daw niya nakilala ang sarili niyang pamangkin. Shock naman si Yunchan nang marealize na ate niya pala yun ulit. Hindi niya na-realize na same number lang ito sa tumawag sa kanya kanina. Hindi niya kasi ulit sinavenue ang number nito. Pinagalit siya ng ate niya at sinabing, hindi ba't kakasabi ko lang na i-save mo ang number ko? Dun niya lang na-figure out, na ang Jun pala sa YouTube channel ay ang pamangkin niya. Oo, sabi ni Yunye, yun ang pamangkin mong si Sojun. Paano raw nito hindi akilala ang sarili niyang nephew? Kakakita niya lang dito last month. Hindi naman ito makasagot dun. Narinig naman ng mga katrabaho nito ang usapan nila. Usap-usapan nila, anak daw pala ng kapatid ng director nila si John. Natuwa naman ang mga kasamahan nito. At nang tignan nila ang YouTube channel nito, nagulat silang star baby pala siya, dahil 200,000 na ang subscribers nito. Sabi naman ng isa, na hindi raw kamukha nito ang pamangkin niya. Wala nang nasagot si Yunchan kung okay. Bibisita raw siya. Na-realize naman ng workmates niyang, nakakatakot ata ang ate nito. So kinamusta nila siya at tinanong kung okay lang ito. At dahil napahiya rin ito doon, sinabi niya na lang, na aalis muna siya papunta sa bahay nito at nagpaalam na. Sagot naman nilang, see you later. Sana raw ay makabalik ito roon safely dahil sa nangyari. Small world. Akalain mo nga namang, nasa entertainment industry din pala ang tito ni Sojun.
Ano naman kaya ang next appearance nito at may bago na naman ba siyang ability na i-unlock next time? Alamin natin sa next episode. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, siguraduhing mag-like at subscribe at pindutin mo na din ang notification bell below para updated ka sa mga next uploads namin. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.